Ito ang mga karaniwang nararanasan at realidad ng pagiging isang OFW. Kailangan mong tanggapin na maaari kayong maghiwalay ng asawa mo o ng boyfriend at girlfriend mo dahil hindi lahat ay kayang tumagal sa LDR or long distance relationship. Kailangan mong tanggapin at tatagan yung loob mo na maaaring maging malayo sa'yo ang loob ng iyong mga anak at hindi mo magampanan ang pagiging magulang sa kanila. Ang pinakamahirap sa pagiging OFW ay yung naaalagaan mo yung anak ng iba, naaalagaan mo yung ibang tao. Pero yung sarili mong anak pag may sakit, yung sarili mong asawa, nanay, tatay, pamilya, kapag may sakit, hindi mo sila maalagaan. Reality check tayo. Kapag ikaw ay nag-abroad, huwag mong pangarapin na maging magtagal sa abroad. Ang pag-abroad dapat maximum 4 years lamang yan. 2 years to 4 years lamang ang tamang timing sa pag-abroad. Dahil kapag lumagpas ka na sa mga taon na yan, diyan na nagsisimula na mambabae o manglalaki yung asawa mo dahil sa pangungulila. Diyan na nagsisimula na hindi mo na makilala yung anak mo. Diyan na sila magsisimulang maging malayo sa'yo. Pag sinungalingan ka, nandyan na magsisimula yung pagkakawatak-watak ng isang pamilya. Yun ang reality. Kapalit ng kakarampot na pera ay pagkasira ng pamilya. Yung akala mong kinabukasan ng anak mo na gusto mong matupad, yun din ang sisira sa kanya dahil sa kakulangan ng gabay ng isang nanay o ng isang tatay. Minsan sila ay napapariwara at napupunta sa maling barkada o kaibigan. At sa huli, sa halip na sila ay makagraduate, birth certificate ang ibibigay nila sa'yo. Yun ang realidad at kinakaharap ng mga OFW, lalo na kung ikaw ay may boyfriend or may girlfriend. Kailangan mong tanggapin sa sarili mo na malaki ang posibilidad na magkahiwalay kayo dahil hindi lahat ng tao ay kayang long distance relationship kung yung mag-asawa nga naghihiwalay pa. Kayo pa kaya na mag-boyfriend-girlfriend pa lang? Kung iisipin mo, yaan ang realidad ng buhay. Uuwi silang walang pamilya, aalis silang kumpleto ang pamilya, uuwi sila na wala ng pamilya. Ibang sakripisyo, ibang hirap, ibang sakit ang nararamdaman nila. Kaya kung ikaw ay isang OFW, huwag kang magtagal diyan. Mag-ipon ka, magpundar ka para makauwi agad sa pamilya. Huwag laging padala ng padala at magbigay ng kapritsyo sa kanila. Dahil maraming mawawala sa'yo kapag mas nagtagal ka pa diyan, kabayan. Kaya kung nakarelate ka sa video na ito at na-realize mo ang mga sinasabi ko, make sure to follow and share this video and comment I agree. At kung mahilig ka sa mga ganitong motivational video, realistic mindset and point of views, make sure to subscribe and share this video dahil baka bukod sa'yo, may iba pa nating kababayan ang dapat na makarinig nito at magising sa realidad at katotohanan.